first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran, my hellbound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is grace. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. He is my life. I'm not my own. I'm not my own. Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is you. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your
Okay, once again, good afternoon. Welcome po sa His Community Church sa ating daily Bible study. At tayo po ay nag-aaral sa New Testament. Tinatry po natin na tingnan siya sa chronological na way. Ibig sabihin pagkakasunod-sunod po. No? So sa ngayon po, nasa John chapter 4 na po tayo. And kahapon, natapos po natin hanggang verse 42. So, ngayon magpapatuloy po tayo sa verse 43. Okay? So, basahin natin yung 43 hanggang 45. Okay? So, actually, medyo mabibitin tayo pag 45 lang pala, no? Konektado kasi siya sa susunod actually. So, pero sige, basahin muna natin 43 to 45. Sige po. Sige, Sai, pakibasa 43, 44, 45. John 4:43 to 45. Pinagaling ni Jesus ang anak ng isang pinuno. Pagkaraan ng 2 araw ay umalis siya roon at nagtungo sa Galilea, sapagkat si Jesus din ang nagpatotoo na ang isang propeta ay walang karangalan sa kanyang sariling lupain. Kaya't nang siya'y dumating sa Galilea, ay tinanggap siya ng mga taga-Galilea. Nang kanilang makita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sapagkat sila ay pumunta rin sa kapistahan. Okay, salamat po no sa salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin muna. Let's pray. O Diyos, ikaw po ang nag-iisa, tunay na Diyos. Kami po'y patuloy na nagpapasalamat, Panginoon, sa biyaya ng kaligtasan. Salamat din, Panginoon, sa biyaya ng pagtutuwid at patuloy na pagpapabanal sa bawat isa. Sa banal na Espiritu na ipinadala mo bilang katulong namin na siyang laging nananahan sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa even sa time na to, sa pag-aaral po ng iyong salita. Panalangin ko po, Panginoon, ay ikaw ang magpaliwanag nito sa amin, sa aming mga puso at isipan, na tunay na ito ay makapagbigay ng lakas at karunungan sa bawat isa. At ito'y may sabuhay ayon po sa iyong kalooban. Purihin ka, O Diyos, lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian mo. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ito po yung part na kung saan tapos na po yung 2 araw na pamamalagi ng ating Panginoong Hesus doon po sa Samaria. So, kung matatandaan nyo po, yung mga Samaritano na naniwala sa pamagitan ng patotoo ng Samaritana ay sila po ay hiniling nila sa Panginoon na manatili doon. And so, ang Panginoon po natin ay nanatili for 2 days. And doon po natin na napag-aralan yung napakagandang patotoo na mababasa natin sa verse 42 na siyang sabi nung mga Samaritano na sinabi nila sa babae, ngayoy sumasampalataya kami hindi dahil sa iyong sinabi sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalalaman naming ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. So, napakagandang patotoo po yun. And yun po, sabi ko nga po kahapon sa pagsisimula ng ministeryo ng ating Panginoong Jesus, dito pa lang sa simula, malinaw na po na ipinahayag ng kaligtasan na hindi lang po sa Hudyo, but kung matatandaan niyo po sa John chapter 4 verse 4, kailangang dumaan ng Panginoong Jesus sa Samaria. And so nakita natin sa verse 42 yung kabuuan ng kahalagahan or yung layunin, kumbaga, bakit kailangang dumaan ng Panginoong Jesus doon sa Samaria. Hindi lang sa pagliligtas sa Samaritana, hindi lang po sa pagliligtas sa mga Samaritano,
bagkus ang paghahayag, no, na ang ating Panginoong Hesus na tagapagligtas ng sanlibutan na nangangahulugang wala pong ibang daan. Okay? Meron lang talagang isa na tatanging daan upang ang tao ay upang ang makasalanan ay maligtas, at yun ay sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesus. And so, pagkatapos nun, pupunta tayo sa verse 43. So, pagkaraan po ng 2 araw ay umalis siya roon. Okay? At nagtungo sa Galilea. Now, kung babalikan po natin sa verse 1 ng chapter 4, no? Kung matatandaan niyo po, verse 1 ba? Yes, I think verse 3 pala, no? Yung ugat nito is verse 3 ng chapter 4. Sabi po diyan, umalis siya sa Judea at muling bumalik sa Galilea. Ibig sabihin, nung siya po'y nagdaan, yes, sa Samaria, pero ang sabi doon sa verse 3, siya po talaga ay pabalik sa Galilea. So, hindi po yun, kumbaga, nakaligtaan. Bagkus, verse 44 is, yun nga, verse 43, sorry. Verse 43, nagtungo na po siya sa Galilea. Okay? Now, siguro, most of us ay mag-iisip na babalik siya doon kasi doon man siya pinanganak, doon siya lumaki, doon siya, yun yung tahanan niya. So, natural na bumalik pagkatapos ng kapistahan doon po sa Jerusalem. Pero tingnan po natin yung verse 44. Sabi po sa verse 44, sapagkat si Jesus din ang nagpatotoo ng isang propeta ay walang karangalan sa kanyang sariling lupain. Okay? So, sounds familiar po ba? May natatandaan po ba kayo na parang ganitong salita, no? May natatandaan po ba kayo? Kung may natatandaan kayo, saan nyo siya anong natatandaan nyo po patungkol dito? Tungkol saan? Anong story po 'yon? Di ba ultimo si Jesus Christ, hindi siya tinanggap ng sarili na bayan. Meron sinabing Saan po? Anong yan, Dad? Saan nanggagaling yun? Nazareth. Ba't sa langaw? Ilang ok-ok. Nazareth, hindi siya pinang si Jesus. Saan? Hindi tinanggap. Ayan Sa na naman. Nazareth, Saan? dito sa Matthew 13. Matthew. 13:57? Matthew 13, Yes. Verse 50. 57. Yes. Ano po yung nangyayari dyan sa Matthew 13:57? Okay. 57. Oo. Ano po yung nangyayari dyan? Ano po yung konteksto, kumbaga? Sa Matthew 13:57. At natisod sila sa kanya, ngunit sinabi sa kanila ni Jesus. Hindi yung text. Konteksto. Ano yung binasa mo lang? Bale, ano yung story sa part na yan? Ito yung time na yung mga kapatid niya ba? Okay. Hindi pala. Yung mga tao doon, no? Yung mga tao doon, parang sa pagtuturo ng Panginoong Hesus, so yung mga tao nagsabi, di ba yan si yung anak ni parang ganung usapan, di ba yan yung anak ni di ba karpentero lang yan sila? So yun yung konteksto nung sa Matthew 13, di po ba? Ano pa po yung ibang cross-references? Sige, para maano po tayo. Ano pa po yung ibang cross-references dito? So Matthew 13:57, tsaka Tatlo actually, no?
Ano po yung pangalawa? Mark 6, verse 4. Okay, tingnan natin yung konteksto ng Mark 6, no? Verse 4. Okay. His hometown, he began to teach in the synagogue. Okay, sa sinagoga, nagturo siya. And is not this the carpenter? So, James and John. Okay, so same ano. I think pareho po itong ano na to, yung tagpo dito, no? Pareho, ganun din. 'Di ba? Siya yan si ano. Okay, tama po. Ano pa yung isa, yung last? Luke 4:24. Okay, Luke 4:24. Tingnan natin yung tagpo dito. Okay. Okay, ganun din, no? So, pare-pareho po yung sitwasyon. May naalala po ba kayo na parang sinabihan ang Panginoong Yesus, nagsabi yung mga kapatid niya sa kanya na kung gusto mong sumikat palalo, 'di ba, doon ka sa labas, doon ka magpakita. 'Di ba, natatandaan niyo po yung tagpong 'yon? Yung sinabihan siya ng mga kapatid niya. Teka, search ko na lang. Yung mga kapatid yun ng Panginoong Jesus. Okay, John chapter 7. Sa John chapter 7 daw po, verse 5. Tingnan natin, John 7, verse 5. Okay. Nasa Galilea siya. Okay. Yung sa John 7 po, yung malapit na po yung kapistahan ng mga, anong tawag dito? Ng mga ani ata to. Sinabihan po ang Panginoong Hesus ng mga kanyang kapatid na malis ka dito. Hindi naman pinapaalis na in a sense na pinapalayas. Pero sabi ng mga kapatid niya, pumunta ka sa Judea para makita ng mga alagad mo yung mga kababalaghan, yung mga tanda na ginagawa niya. Kasi sabi nila sa verse 4, chapter 7, walang, kumbaga, tinatagalog ko lang kasi English po yung tinitingnan ko, no? Wala daw gustong sumikat ang gumagawa ng mga bagay na hindi nakikita or sa pasikreto, no? Sabi niya, if you do these things, show yourself to the world. And in verse 5, for not even his brothers were believing in him. So, kumbaga, dito natin makita na kahit po yung mga kapatid ng ating Panginoong Hesus hindi naniniwala sa Kanya yung time po na iyon. So, bakit ko po ito binanggit sa inyo? Bakit ko po tinanong kayo patungkol sa mga cross-references ng John 4:44? Kasi, ganito po yun. Hindi po pareho yung pagkakasabi dito or hindi po, paano ko ba sasabihin to? Hindi pareho yung ibig sabihin ng salitang ito na yan sinabi diyan na ang isang propeta ay walang karangalan sa kanyang sariling lupain. Hindi po ito kumbaga parehong sitwasyon or hindi siya parehong tagpo. Although pareho ng pagkakasabi, pareho ng salitang sinabi, pero magkaiba po yung sitwasyon dito. 'Di ba yung tatlong binasa natin kanina, Matthew 13:57, Mark 6:4, Luke 4:24, yun sila magkakapareho yon. Pero itong John 4:44 iba po siya. Okay? Ibig ko pong sabihin, yung konteksto niya magkaiba. Kasi yung sa tatlong verses na binasa natin sa Matthew, Mark, Luke,
ano po yun gumagawa ng tanda ang Panginoong Yesus, pero yun nga po, hindi naniniwala. Hindi sila naniniwala. Specifically yung mga taga Galilea. Okay? Hindi sila naniniwala. Pero dito po, wala pa naman pong ginagawa ang Panginoong Hesus. Di po ba? Wala pa po siyang, hindi katulad yung sitwasyon. Actually, yun lang po yung gusto kong sabihin sa inyo. Naintindihan niyo po ba? Hindi magkapareha po ito. Okay? Ito, ginagawa ko po to para makita niyo po na maging maingat lang talaga din tayo sa, for example, nagbabasa tayo, nag-aaral tayo. Hindi porket pareha siya ng salita ay yun at yun na yung parang same, yun at yun na talaga ang sinasabi doon. Hindi po. Okay? Magkaiba po ito. Okay? Pero ito po yung, naintindihan niyo na po ba? Okay? Magkaiba yung sitwasyon doon ha. Magkaiba to. Iba ito. Itong John 4:44, isolated to siya. Iba to siya. Okay? Now, ito po yung challenge sa pag-interpret dito sa 44. Bakit? Kasi tingnan niyo po sa 43. Sinabi sa 43, umalis siya roon at nagtungo sa Galilea. Okay, babalik siya ng Galilea. Now, verse 44, sapagkat. Pag sinabi mong sapagkat, ibig sabihin ito yung dahilan. Bakit siya babalik sa Galilea? Di po ba? Ganun po yan ang pagkakabasa. Di ba? Sapagkat si Jesus din ang nagpatotoo na ang isang propeta ay walang karangalan sa kanyang sariling lupain. So, yung challenge po dito is, ang tanong, ano yung binabanggit dito na sarili niyang lupain? Now, may iba't iba pong mga scholars, may iba't iba pong commentaries na nagkakaiba. Sabi ng iba, yung sinabing sariling lupain, Galilea or Nazareth, kasi galing nga siya sa Nazareth, di po ba? Yung iba naman, ang sinasabi, tinutukoy dito yung Bethlehem, yung Judea. Kasi doon naman talaga siya ipinanganak, di po ba? Okay? So, naintindihan nyo? Yan yung challenge dito sa 44. Actually, ilang oras ako hanggang sa nakatulog na lang ako kanina. Paulit-ulit kong binabasa, paulit-ulit akong nagbabasa ng commentaries. Nahirapan po talaga ako, personally, sa 44. Hindi ko matukoy ano ba. Kasi mahalaga yung pagtukoy natin kung Bethlehem to, or Judea, or kung Nazareth, Galilea. Naintindihan niyo po? Doon po sa tatlong binasa natin, malinaw po na yung sa Matthew, Mark, Luke, ano yung tinutukoy doon na kanyang lupain, sariling lupain? Malinaw po na Galilea doon. Di ba? Malinaw yon. Pero dito sa 44, hindi malinaw kung Galilea or Judea ang tinutukoy dito. Okay, naintindihan niyo po? So, pinapakita ko po sa inyo yung dilemma. Okay? Now, again, kung babalikan natin 42, nagtungo siya sa Galilea, 43, sapagkat si Jesus din na nagpatotoo ng isang propeta ay walang karangalan sa kanyang lupain. Now, ganito po siya, papakita ko po sa inyo. Kung ito pong sinasabing sariling lupain dito ay yung Nazareth. Okay? Okay? Actually, tatlo yung choices Nazareth, Galilea. Di ba yung Nazareth, party po ng Galilea? Tama? Pero minsan okay, basta tatlo. Nazareth lang, or yung buong Galilea, or yung Judea. Now, kung ang interpretation po natin sa sariling lupain is ang Judea, sige, simulan natin sa Judea. Kung Judea pong ating isipin dito, so kung babalikan natin 43, okay, nagtungo siya sa Galilea, kasi nga sapagkat, sabi ni Jesus, wala siyang karangalan sa Judea. Kaya nagpunta siya ng Galilea. Okay? And then, verse 45, kaya't nang siya'y dumating sa Galilea, ay tinanggap siya ng mga taga-Galilea. Okay, so makita nyo parang, okay, no? Maganda, tama yung flow. Maganda yung flow, walang problema yung flow. Naintindihan nyo po? Nagigets nyo po yun? Kung yung sinasabi dito na sariling lupain ay Judea. So, hindi siya tinatanggap sa Judea, kaya pumunta siya sa Galilea, at sa 45, nung dumating siya, ay tinanggap siya ng mga taga-Galilea. So, okay yung flow niya. Okay. Now, tingnan natin kung Galilea ito. Okay, kung Galilea siya. So, balik tayo 43. Nagtungo siya sa Galilea sapagkat sabi ni Jesus, hindi siya tinatanggap sa Galilea. No? Hindi siya ino-honor sa Galilea. So, verse 45, kaya't nang siya dumating sa Galilea, tinanggap siya. Okay? Bakit siya tinanggap?
nang kanilang makitang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan. Kasi, di ba, kung babalikan niyo po sa John chapter, anong chapter yon? 2 ba yon? Yung, or 3? Chapter 2. Di ba? Nagpunta ang Panginoong Hesus pumunta siya sa Jerusalem para saan? Sa Paskwa. Yun yung pinakaunang Paskwa na pinuntahan niya sa pagsisimula ng kanyang ministeryo kasi 3 taon. Okay? So, yun po ang mangyayari kung ang sasabihin natin is yung Galilea. Nakaka-follow po kayo? Pinapakita po yung 3 sa inyo, no? Nakikita nyo? Okay? So, ibig sabihin parang, okay, walang honor si Jesus Christ sa Galilea, pero bumalik siya sa Galilea at tinanggap na ng mga taga-Galilea ang Panginoong Hesus dahil nga nakita na nila yung mga tanda at mga kababalaghang ginawa ng Panginoong Hesus sa Jerusalem nung araw ng Pasko, kapistahan ng Pasko. Okay. Now, yun nga, yung pangatlo is kung itong sariling lupain ay yung Nazareth. Okay? Kung ang interpretation naman natin dito is yung Nazareth. So okay, sabi dito, verse 43, nagtungo siya sa Galilea, hindi sa Nazareth. Although ang Nazareth ay parte po ng Galilea, pero bumalik siya sa Galilea, hindi sa Nazareth. Verse 44, sapagkat si Jesus din ang nagpatotoo ng isang propeta ay walang karangalan sa kanyang sariling lupain sa Nazareth, kaya hindi siya nagpunta sa Nazareth. Kaya verse 45, kaya't nang siya'y dumating sa Galilea, hindi sa Nazareth, tinanggap siya ng mga taga-Galilea dahil nga nakita nila ang mga tanda na kanyang ginawa. Okay? So, kung makikita nyo, anong may kaibahan, di ba? Kung Galilea generally or kung Nazareth, di ba may kaibahan po? Pero, kung titingnan natin sa verse 46, kung magpapatuloy tayo sa 46, pagkatapos ay pumunta siya muli sa Cana. Okay? So, kung Nazareth po ito, pwede din. Kasi, di ba, pumunta siya sa Galilea na kung saan nandun yung Nazareth, pero nga, dahil nga sabi sa 44, hindi tinatanggap ang propeta sa sarili niyang lupain, kaya instead na pumunta siya sa Nazareth, nung nasa Galilea na siya, pumunta siya sa Cana. Tindihan niyo po? Di ba? Kasi kung galing ka ng kapistahan, uuwi ka sa inyo, pero bakit hindi ka pumunta ng Nazareth? So, verse 44 ay ang possible answer kasi nga hindi siya tinatanggap sa kanyang sariling lupain. So, yun yung challenge dito, mga kapatid. Alin sa 3? Kasi magkakaroon na ng ibang interpretation ito. No? So, actually hanggang ngayon, hindi pa po ako talaga kung saan. Hindi ko alam. Pwedeng Judea, pwedeng Galilea, pwede ring Nazareth. Okay? So, okay. Pero ang purpose ko talaga, bakit ko po ito ginagawa ngayon, is para ipakita sa inyo na sa pag-aaral ng salita, kailangan talaga siyang basahin ulit, palagi. Kumbaga, kailangan talaga siya ng oras po talaga. No? Okay? Pero kayo po, nung pinesend ko po yun sa inyo, kaya magtulungan tayo, kaya po tayo may Bible study, magtulungan tayo. Nung pinesend ko po yun sa inyo, ano po yung para sa inyong mas close? Parang saan kayo doon mas mag-a-agree? Although wag kayo po mag-alala, hindi naman po makakapekto to sa kaligtasan natin kung magkaroon tayo ng... Kaya ito rin, siguro isa sa mga bagay na matututunan din natin dito. Ito natutunan ko din po to so far ngayon nakapag-join na ako sa Pastors Conference, may nakilala na akong iba. Ganito pala dapat yung approach, no? Basta po talaga hindi siya patungkol sa first degree. Pag sinabi nating first degree ng doktrina is patungkol po sa kaligtasan. First degree ng doktrina is kaligtasan. Okay? For example, si Tita Susan, sasabihin niya, hindi, ang kaligtasan dapat dapat manampalataya ka at bautisman ka. Kasi kung nanampalataya ka lang pero hindi ka binautismahan, hindi ka ligtas. For example, ganyan yung tinuturo ni Tita Susan. Yan, first degree po yan na contradiction. Magkaiba tayo. For example, ako sasabihin ko, hindi, only faith, no? Pananampalataya lang kay Jesus.
ang kaligtasan. Now, dyan po talaga dapat tayo makipaglabanan. Intindihan niyo po? Makikipaglaban po talaga tayo sa ganyan. Kasi first degree, pinaka-importante is yung sa kaligtasan. Hindi natin papaintulutan na magpalaganap si Tita Susan ng ganon kasi mali nga po yun. Intindihan niyo po? Okay, first degree. Pero, meron po mga issue na second degree issue. Ano yung mga second degree issue? For example, ganito. For example, si Tita Susan, sasabihin niya na ang ang pagdating ng Panginoong Hesus ay 'di ba narinig niyo yung rapture? Narinig niyo po yung rapture na salita. Sabi ni Tita Susan, mag-rapture muna bago dumating ang Panginoong Hesus. Tapos ako naman sasabihin ko, babalik mo na Panginoong Hesus bago mag-rapture. So mga second degree lang po 'yon. Hindi namin kailangan 'yun pag-awayan, hindi 'yun kailangan mag-cause ng division sa aming dalawa. Naintindihan mo? Magkapatid pa rin kami. Although magkaiba kami ng view sa ganung bagay. Naintindihan niyo po? Okay? So, maging maingat po talaga tayo. Ayun, natutunan ko din yun yun nga, yung dati, di ba? Ako actually, yung isa sa mga churchmate ko doon sa dati ko pong church, medyo meron palang mas na way para yung matulungan sila. Pero naging alam niyo yun, naging yung approach ko. So, ngayon, hindi niya na ako pinapansin. So, nakakalungkot lang, no, na ganong bagay. Although yung issue kasi is sa gospel, so, importante din talaga yan. Pero again, there's a way na, sabi nga sa 1 Timothy, sabi ni Pablo kay Timoteo, na, yung mga sumasalungat sa'yo, sagutin mo ng may kaamuan. No? Ganun pa rin. Even though ngayon si Ed Lapis, grabe yung turo ni Ed Lapis, no? Tsaka yung isa niyang tinuruan na si Garcia ba yun? So, kahit na yes, sobrang demonic po yung tinuturo nila. Ko-call out natin sila, sasabihin natin na maling katuruan nila. Pero, ang ending po nun is grace and mercy. Kumbaga, pa rin, praying na God will grant them repentance. Naintindihan niyo po yun. So, in-insert ko lang po talaga to para, ayun, hindi tayo yung away-away. Hindi, grace and mercy pa rin. We declare the truth in love. Grace and mercy. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin sila i-call out. Okay? So, bakit ko po to Yun nga, 44, tulad nito. Magkakaiba. Si Dr. John MacArthur, iba yung sabi niya dito. Yung ESV naman, which is connected kay Dr. R.C. Sproul, iba din ang sabi niya. Si Dr. John Piper, iba din ang sinabi niya. So, you see, magkakaiba sila ng po dito sa 44. Pero, yun ba ay dapat maging issue ng pagkakadibisyon? Hindi. Hindi dapat. Okay? So, hindi ko naman no? Kumbaga, minor issue lang po kasi ito. Yung kumbaga, although mahalaga talaga na makita natin kung pero yun nga, medyo challenging talaga siya sa atin. Pero hindi siya magkakos. For example, sasabihin natin na Judea. Tapos yung ibang grupo naman, sasabihin nila, hindi yan. Nazareth yan. So, dapat ba, okay, hindi na kayo brothers, hindi na namin kayo kapatid, hindi kayo kami ang tama. Hindi ganun. Okay, so maging maingat talaga tayo. Okay? So po? Kayo, sa inyo pong pagbabasa, anong pong sa inyo? Ako nalilito po talaga ako. Hindi ko talaga masabi. Kasi yung tatlo pwede. Pwede po talaga yung tatlo eh. Pero sige, tingnan natin na lang yung issue po dito. Instead na mag-focus tayo sa kung ano yung lupain. Kasi natutunan ko din po, 'di ba Dad, nag-join tayo nung Wednesday? Nakaka-follow ka ba sa nila, Dad? Hindi naman naging mahirap sa iyo yung pag-intindi. Medyo mabilis kasi magsalita si Pastor Omar. Omar ang pangalan niya, si Pastor Omar 'yun. So, okay, tulad nito, sabi, yun nga, napag-aralan namin, na sa pag-aaral talaga, pagbabasa nyo, meron talaga yan tinatawag na, kumbaga, merong issue na dinidil dyan. Okay?
So, tingnan natin ano yung issue na dinidil po dito. Dinidil po dito is, sige, yun na lang po tanong ko sa inyo. Ano sa tingin nyo yung issue dito na dinidil? With the information na meron sa atin, verse 43 hanggang 45. Ano po yung makita nyo pong issue dyan? Actually, magbibigay ng hint yung nasa susunod na verses. Pwede nyo na siyang basahin para mas maging malawak po yung konteksto. Makita natin ano po talaga yung issue dito na pinupunto. And pwede nyo rin balikan yung nangyari sa Samaritano at yung Samaritana. So, connected po. Sige, ano po yung issue dyan? Sige, Tita Susan, anong sinasabi mo dyan? Di namin marinig. Yung pagtanggap po. Okay. So, yung pagtanggap. Actually, yes, ano siya doon? Kumbaga, konektado siya doon, yung pagtanggap. Bakit? Okay, yung pagtanggap po kasi dito is, sabi nga ng Panginoong Hesus dyan, tingnan niyo yung verse 45. Nang kanilang makita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem. Okay, naniwala sila. Tinanggap nila ang Panginoong Hesus. Yung mga taga-Galilea, di po ba? Tinanggap nila ang Panginoong Hesus. Bakit? Nang kanilang makita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan. Na kung matatandaan nyo po, yung pinakaunang tanda na ginawa ng Panginoong Hesus sa Galilea ay doon po sa wedding. Diba? Yung kasalan sa Cana. Pero ang nakakita po nun ay ang kanyang alagad at yung mga naglilingkod doon. Pero ang sinabi dong naniwala sa Panginoong Hesus yung mga alagad niya. So hindi pa po yun malawakang paggawa ng tanda ng ating Panginoong Hesus. So doon lang nila nakita nung sa kapistahan po sa Jerusalem. Kaya tinanggap po nila ang Panginoong Hesus dito. Now, hindi po ibig sabihin na tinanggap nila ay naniniwala sila sa Panginoong Hesus. Okay? Ang sinabi lang po dyan, tinanggap. Ibig sabihin, alam niyo yun, tinanggap. Pero hindi talaga, hindi explicitly sinabi na sila'y nananampalataya, naniniwala sa Panginoong Hesus. Now, isa po sa mga hint natin, bakit yun po, yun yung issue is yung patungkol sa pagtanggap, kung patunay ba na pagtanggap or hindi, ang ating pong hint dito is verse 48. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, malibang makakakita kayo. Now, ito po, yung sa verse 48, meron na pong isa kasing tao dito na lumapit sa Panginoong Hesus. Sa next week na natin yung pag-usapan. Pero the context is may lumapit nung humingi ng tulong sa Panginoong Hesus. Pero ito po yung sagot ng ating Panginoon sa kanya, malibang makita kayo. Hindi niya sinabi na ikaw. Now, yung sagot po ng Panginoong Hesus dito is hindi lang patungkol doon sa taong iyon, but kumbaga, ginamit niya yung sitwasyon na yon upang masabihan yung mga tao na nandoon. Kaya tingnan niyo po ang sabi ng Panginoong Hesus sa 48, malibang makita kayo ng mga tanda at mga kababalagan na hindi kayo mananampalataya. Now, sabi ko po sa inyo kanina, masasagot po natin to kung babalikan din po natin yung nangyari sa Samaritana. Anong natandaan niyo po doon sa Samaritans, sa Samaria? Anong nangyari sa Samaria? Nanampalataya ang mga taga-Samaritana, sa taga-Samaria sa Panginoong Hesus. Hindi gawa ng mga tanda at ng mga kababalagan. Hindi po gumawa ang Panginoong Hesus ng mga tanda at kababalagan. Hindi po ba? Pero dito, makita niyo yung transition, makita niyo yung pag-contrast, kumbaga. No, yung pagko-compare dito sa pagsusulat po ni Apostol Juan dito. Pinapakita sa atin na itong mga taga-Samaria, they believe the Lord Jesus Christ. Hindi dahil sa mga tanda, but dahil sa kanyang salita. Now, here comes this group of people na tinanggap lang siya dahil nakita nila na gumawa ng tanda at kababalagan ng Panginoon sa Jerusalem. You see? Now, merong isang taong lumapit sa kanya dahil nga sa ginawa niyang tanda. And so the Lord
Sabi niya sa 48, malibang makakita kayo ng mga tanda at mga kababalagan, hindi kayo mananampalataya. Okay? So the issue here actually na sa binabasa natin ngayon is about po sa, yun nga, pagtanggap. Patungkol po sa pananampalataya. Ang tanong po dito, anong klaseng tao ka? Parang ganun yung tanong dito. Ikaw ba ay, ano yung sabi ni Dr. John Piper? Ah, ano yun? Teka lang po Nakikita niyo pa po ako, hindi na. Nakita niyo ako, hindi. Nawala yung video? Nawala. Kita, Nakita kita pa rin? po. Opo. Hindi, kanina. Nakita niyo pa rin ako? Ako, hindi po nawala. Nawala kanina. Hindi po. Okay. Okay na pala yung Skype. Kahit i-minimize mo, makita na pala. Okay, good. Anyway, so, hindi namin kayo makita, Jamie. Okay, so, ang tanong po dito is ganito, kung sign seeker ka ba or savior seeker? No? Sign seeker or savior seeker. So, dito makikita natin yung mga tao na hinahanap talaga nila ang tagapagligtas. At mga tao naman na ang tinitingnan lang ay ang mga tanda at yung mga magagawa or benefit lang na matatanggap nila. So, I think dito po tayo magtatapos na sa verse 48. Yun yung issue. At ito po yung paalala sa atin na tayo po ay hindi nanampalataya, hindi dahil sa mga kababalagan na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Although, yung mga kababalagan po na ginawa ng Panginoong Hesus ay ang pagbibigay ng pagpapakita sa atin na siya talaga ay galing sa Diyos. Di po ba? Yun yung sabi niya sa kanyang ministeryo. Sinabi niya, kung hindi man kayo manampalataya sa akin, paniwalaan niyo yung mga ginawa ko. Bakit? Kasi yun ay nagmula sa Diyos. Yun ay gawa ng Espiritu Santo. Kaya nga 'di ba sabi po ng Panginoong Hesus, kung lalapastanganin niyo ako, mapapatawad kayo. Pero pag nilapastangan niyo ang Espiritu Santo, hindi kayo mapapatawad. Kasi clearly yung mga ginawa po ng Panginoong Hesus ay yun po ay mula po sa Espiritu Santo. So kung sasabihan ng mga tao, yan gawa yan ng demonyo, yan ay paglalapastangan po sa Espiritu Santo at hindi po yan mapapatawad. Wala pong kapatawaran sa ganyang paglalapastangan. So anyway, that's the issue. At yun ay ang reminder sa atin. Naway wala na pong ganun sa atin na nagpa-follow sa Panginoong Hesus dahil iniisip niya siya ay magkakaroon ng magandang buhay dito sa mundo. Ibig ko po maganda, yung focus po natin is prosperity. Yung focus po natin is siguro lagi akong mapopromote, yaman ako. Yan, ano po yan? Katulad po yan ng sign seeker, kumbaga benefit seeker lang, no? Yung mga ganung bagay, no? Yung sinasabi nga nila Body Bocam na Jesus plus. Hindi po ganoon ang buhay Kristiyano, hindi Jesus plus, no? Hindi yung Jesus plus house, Jesus plus car, Jesus plus promotion. Hindi po, but ang buhay po ng isang tunay na mananampalataya is Jesus. That's it. Yun yung buong buhay natin ng Panginoong Jesus. Okay po? So, yun lang po. Dito muna tayo magtatapos. So, naway napaalalahanan po kayo at napalakas po na yun po ang ating hangarin, no? Ang Panginoong Jesus lamang. Okay? So, next week, magpapatuloy tayo 46 hanggang 54. Nasa John chapter 4 pa rin po tayo. And I think pagkatapos po nito, magpupunta na tayo sa sa Matthew pala. So, parang ganon, medyo magja-jump na tayo. So, tatapusin lang natin hanggang katapusan ng chapter 4. Okay? So, bukas po, 7 p.m., Night of Psalms, Hymns, and Prayers. So, time for us to gather in prayer. So, ihanda nyo din po yung mga sarili ninyo. Sana po makapag-share din kayo ng mga prayer items, no, yung mga nakikita ninyo na dapat natin ipag-pray. Syempre, ayon sa kalooban po ng Panginoon. Okay, so thank you. Magpatuloy po kayo sa pagbabasa, pag-aaral at pananalangin. Tayo po yung manalangin. Let's pray. Panginoon, pinupuri ka namin at salamat dahil sa pagtutuwid mo, pagtatama mo po sa bawat isa sa amin na indeed, Lord, hindi ang hangarin namin ay hindi ang mga bagay na aming makukuha or yung mga benefit or hindi kami nanampalataya, hindi dahil sa mga kababalaghan na ginawa mo. Although, Lord, indeed, we acknowledge na
Yun ay patotoo mo na ikaw ay sinugo ng Diyos, ikaw ay Diyos. And salamat Panginoon dahil itinama mo ang aming puso na naghahangad at tanging hinahanap ay ikaw na tagapagligtas. Salamat Panginoon sa patuloy na pagtuturo mo po sa amin. At sa mga kapanood nito naway maging sa iyo pong habag at awa ay maging pagtutuwid o pagtatama kung meron man pong maling intensyon or maling dahilan ng pagkilala sa iyo, Panginoon. Patuloy mo pong ingatan ng bawat isa at ang bawat isa ay mamuhay para po sa kalawalatian ng iyong pangalan. Pinupuri ka namin. Maraming salamat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, thank you po, no? And see you po bukas. God bless. Naktuloy yung mamaya. Yes. Oo, Eh, Uh, I once was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope,